Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po, good day sa inyong lahat, mga minamahal po namin mga kapatid at taga-subaybay, subscribers po natin pong online ministry po na ito, ating pag-aralan. I'm so glad to share to you the Word of God once again and the prophecy of the Bible. So welcome po muli dito po sa part 2 ng lesson number 21 na tayo po ay may pag-aaral na nagpapatungkol po sa propesiyang tinutupad o ginagampanan ng United States of America. I hope and I pray kayo po ay nasa mabuting kalagayan po ngayon and welcome sa ating pong panibagong episode. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay mananalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli nyo kaming bibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong banal na salita. Salamat po sa pagsama at gabay sa amin sa araw-araw. Basbasan niyo po ang aming mga labi ng lahat po ng salitang lalabas sa aming labi ay magmula sa inyo. Maging pagpapala po ang mensahe na aming mabibigay sa mga tagapakinig at kanilang mga pamilya at ma-apply po sana nila ang kanilang mga matututunan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang mga suliranin at challenges na pinagdadaanan ng lahat. Kayo po ang nakakabatid ng mga ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga pagpapala na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging good steward sa mga blessings na ito. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Magbibigay po muna ako ng buod para sa natalakay sa part 1 ng lesson 21 na may pamagat na ang Amerika sa Bible prophecy. Natalakay natin ang tungkol sa beast na may 7 ulo sa Revelation 13. Ang beast na ito ay ang papacy. Isa sa mga description ng beast na ito na mamumuno ito sa loob ng 42 na buwan. Ito ay magkakaroon ng nakamamatay na sugat, ngunit itong sugat ay gagaling din. Na-fulfill ang prophecy na ito noong 1798 nang hulihin ni General Berthier at ikulong ang Pope. Habang ang Pope ay nakakulong, mayroon isa pang bagong world power na nagsimula ayon sa Revelation 13 verse 11. Ang Amerika ay nakilala na world power noong 1798. Pakibalikan na lang po ang part 1 ng lesson 21 para sa mahalagang parte na gagampanan ng Amerika sa end time. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, para sa ikasiyam na tanong, makokontrol ba talaga ng isang gobyerno ang pagbili at pagbenta? Pastor? Ayan po, para po sa magpapatuloy po ng atin pong lesson number 21 mga kapatid, sapagkat atin pong pinag-aralan ang propesiya na may kinalaman po sa katuparan ng Amerika or role ng Amerika in the Bible prophecy, we have, as a sort of review mga minamahal ng mga kapatid, we have found out na ito pong second beast na sinamon or tinawag po ng dragon in which represents Satan, yung dragon po na yun, ay siya po nanggaling sa lupa. In other words, siya po nanggaling sa hindi masyadong dense na population because we know in the Bible prophecy, in Revelation chapter 17 na ang water in which andun po nagmula ang first beast ay nanggaling po sa sea or sa water na ang kahulugan po ay people, tongues, and the nations. In other words, highly populated area. Now, ang second beast naman ay ito po yung nanggaling sa lupa. Sa verse 11 mga kapatid, kung aking pong babasahin sa inyo, ito po pagkakasabi. At nakita ko ang ibang hayop na umahon sa lupa at may 2 sungay na katulad ng isang kordero. At siya nagsalita gaya ng dragon. So, ito po yung nanggaling po sa lupa. In other words, siya po ay nagmula sa hindi masyadong populated area. In fact, ayon po sa history, ito po ay mga tao na Protestants na nais pong umalis because they want to have freedom, they want to have democracy, they don't monarchy in which ang
Europe ay pinamumunuan po ng kings and queens, and that time ay ito po ay pinamumunuan po ng Pope. They don't want that. They want to have a freedom. Kaya nga po ang mga Americans ay yun po ang kanilang parabagang tagline. This is the land of the free. So mga kapatid, we found out na ito pong second beast na ito na nag-represent na para daw po siyang isang lamb, okay, kordero. Bata pa po kasi yung lamb, ito po ay kordero mga kapatid na bata pa po siya. In other words, ito pong bansang ito ay hindi pa po siya ganun katagal. In compare sa ibang mga bansa na kasaysayan na po na sila'y nakarecord sa Biblia. America is not that old nation. So, ang Amerika po ay meron pong inihentulad po siya sa kordero because the kordero or the lamb in the Bible represent Jesus Christ. It has to promote Jesus Christ and it supposedly promote and lift up Jesus Christ. Kaya nga po ito ay hindi sila naniniwala sa sovereignty or sa power ng Pope. However, we found out mga kapatid na ito pong second base na ito, siya rin po ay magdadirect ng kanya pong attention and blasphemous words or kanya pong idadirect ang sangkatauhan na anong tawag dyan, na mag-worship doon po sa first beast. Absolutely the dragon itself. So to answer the question po mga kapatid, could a government really control buying and selling? Yes. Mga kapatid, there are instances and history that we found out na talaga pong ang Amerika or ang government ay in-execute or in other words, ito po ay kaya na pong practice. One instances ay during World War II in which buying was controlled by requiring ration or ration stamps for such an item as sugar, tires, and fuel. Without these stamps, money was worthless. In this computerized age, mga kapatid, a similar system would be easy to set up. For instance, unless you agree to cooperate with the worldwide coalition, your social security number could be entered into a database showing that you are disqualified to make a purchase. No one knows precisely how all this will come about, but you can be positive it will happen because ito po ay binabanggit sa aklat po ng Revelation chapter 13 verse 16 and 17. So what does it mean mga kapatid? Simple lang. Okay, simple lang po mga kapatid. Ang atin pong pananalapi ngayon, tinatawag nga po itong cashless transactions. Sa Pilipinas, meron na po tayong GCash. In other country, matagal na po nilang pinapractice ang cashless na transactions like credit cards, etc. etc. Those mode of payment, mga minamahal na mga kapatid, ay controlled by a system or shall we say computer system na talaga pong itong mga bangko na ito na gumagamit ng computer, sila po ay govern ng government mga kapatid. So it simply means na meron pong tendency at possibility and in fact, ito po ginagawa na po o in-exercise na po sa mga ibang bansa na the government has the right to look upon your transactions or even your own personal na finances sa iyo po mga bangko. In fact, as I speak mga kapatid, yung iba nga po hindi na po gumagamit ng credit card. Yung iba po hindi na gumagamit ng mga cards pa or mga meron na po silang in-exercise na microchip na nandoon na po. Did you notice mga kapatid na kahit wala ka pong dalang card, you can still purchase? Kasi meron na po ang inyong mga sa ibang bansa ha. I don't know here in the Philippines, but sa ibang bansa, yung kanila po mga fingerprints ay registered na po sa mga cashless transactions. So, in other words, pag ang isang bansa na nag-exercise na po ng ganitong bagay, ibig sabihin, he or it can control her citizens na kung hindi ka mag-comply sa aming kagustuhan, you cannot eat what you want, you cannot go where you want to go, etc. etc. So, friends, sabi po dito, two emerging powers, Revelation chapter 13 is clear. Two superpowers will emerge in the end times. Sa huling kapanahonan po ito mangyayari. However, ito po ay little by little nangyayari na po sa tipong kapanahonan. So, the United States of America and the papacy, ito po atin po pinag-aralan yung first beast and second beast. The papacy, which headed by the Pope,
and the United States, which, alam niyo po, kakatapos lang ng eleksyon ng United States of America, and the proclaimed winner is no other than Donald Trump sa mga sandali pong ito. He is from, if my memory serves me right, he is from the Republican, kasi dalawang po ang party doon po sa America, Republican and Democratic. However, mga kapatid, Republican, ibig sabihin po ang government is owned or led by the people, okay, or by the Republic. So, hindi ko na po siya expound po mga kapatid. But, let me repeat, these two superpower, religion and state power, is now exercising their or flexing their strength, their power. Ipinapakita na po nila sa buong sanlibutan that they have the authority to govern or to execute laws or to make laws, because it is a prophecy in the Bible na natutupad na po, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa ikasampung tanong. Gaano kalakas at kaimpluwensya ang papacy ngayon? Pastor? Ayan mga kapatid. Since itong dalawang superpower na ito ay atin pong pinag-aaralan sa mga sandaling ito, now let us a sort of review, di ba? Din niyo po napag-aralan po sa mga previous natin po mga lessons na we explain how the papacy would think to change times and laws. Ito po ay according po sa Daniel chapter 7 verse 25, and yet ito po ay nangyayari na ngayon. How? Ito sa po pang sabi mga kapatid. Listen. It is arguably the strongest, sorry for my pronunciation, strongest religio-political power in the world. Virtually, every leading country has official ambassador or state representative at the Vatican. Okay? Kahit ang Vatican, ang pinakamaliit na bansa sa sanlibutan, ito pong Vatican City ay siguro mas malaki pa po ang mas malaki pa po ang Metro Manila siguro. However, it has a leader there in which lahat ng bansa ay nagpapadala po ng kanilang ambassador nang sa gayon po ay ma-recognize, ma-bless, mabasbasan ng leader po ng Vatican. Okay? Now, Pope Francis noon po 2015 visited the United States, carried both pastoral and political implications. So, we are discussing here, friends, how influential the papacy is. Okay? Noon po 2015, in which si Pope Francis, ang Pope that time, mga kapatid, siya po ay talagang pumunta sa US, and then Cardinal Timothy Dolan said, the more he tries to de-emphasize the prestige and the power of the papacy, the more people pay attention to him. Ito po ay according po sa CBS this morning, September 22, 2015. So talagang they claim how powerful they are that even nations bow down to them. Pangalawa, the aim of the Pope is to unify the Christian world. Yan naman po talaga ang kanyang target. Yan po ang kanya pong goal. The Roman Catholic Church is just like a hen gathering her chicks. Diba? Ang Bible po, supposedly ang Panginoon dapat yon na kanya pong ginagather ang kanyang chicks, na yung mga sisiw niya na talagang later as time goes by or umaalis po sa kanya pong wings. However, the Roman Catholic Church is trying, and yes, he or she will be successful in doing this. Why? Because this is a prophecy in the Bible. Kahit po ang mga Protestants, supposedly sila po nagpro-protesta against the Roman Catholic Church, ang mother church po nila. And yan, sasabihin po ng Roman Catholic Church, we are the same. Why? In what instance na sila po the same lang? Because of the day of worship. Sasabihin ng Roman Catholic Church, nag-protest lang kayo sa amin pero hindi nyo change ang araw ng inyong kapahingahan. Still Sunday, parehas lang tayo. Ang tinanggal nyo lang ay yung mga rebulto, etc., mga penances, mga oracles, pero we are the same. Kasi same lang ang kanilang day of worship. The true Protestant Church, in which until today, protesting the Roman Catholic Church, is no other than the Seventh-day Adventist Church, because by doctrine, talaga pong ang araw ng kapahingahan ay hindi po sinusunod ng Adventist Church, yung Sunday, kundi ang Sabbath day as taught by the Bible. Ano pa po mga kapatid? It says here, sabi po dito,
Pope Francis said it is unacceptable to consider division in the church as something natural, inevitable, because divisions wound Christ's body, impair the witness that we are called to give to Him before the world. Catholic Herald, January 27, 2014. Ito pa ang sabi niya po mga kapatid, the worldwide response has been overwhelming as leaders turn to Him for peace. Pope Francis hosted a prayer summit in Vatican with Israeli, Palestinian leaders. Then the Pope, who has a Latin American, had a lot of credibility in Havana. Okay? Helped pave the way to US-Cuba. Okay? Ito po yung nangyari po noong April 14, 2016. Doon po sa Silvia Poggioli. Okay? National Public Radio. Sunod, Pope Francis in 2015 visit the America elicited an unprecedented response from American official. President Obama personally greeted Pope Francis as he arrived at the U.S. Air Base, a decision the White House said was a symbol of the high level of respect Americans have for the pontiff. Pope Francis' visit also included the first address by any pope to a joint session of the Congress in American history. Ito po nangyari po noong September 23, 2015, Irish Daily Mail. So friends, ladies and gentlemen, let us also always remember the Pope or the papacy, which the Revelation chapter 13 spoke about the first beast, is now influential in our day. Yes, there was a time that the Pope or the papacy was wounded. At atin po napag-aralan noon pong part 1 na si General Bertrier, commanded by Napoleon Bonaparte, ay siya po inutusan para dakpin po ang Pope, and yes, nasugatan po siya. However, the Bible is still true in Revelation chapter 13 na ang sugat ay gumaling. At gumaling po ang kanyang sugat, everybody in the world or nag-pay respect to that healed wound, and that is no other than the papacy. Salamat po, Pastor. Sa ikalabing-isang tanong, gaano naman po kalakas at kaimpluwensya ang Estados Unidos ngayon? Pastor? Yan, mga kapatid. Kanina, we discussed how influential and powerful the Pope is or the papacy is, the first beast. Now, the second beast, who came from the earth, who is just like a lamb, supposedly a brother or a friend to all nations. Paano po ito naging influential? Sabi po dito mga kapatid, the United States is regarded as the world's most powerful in military force. Talagang gusto po ng Amerika ang gera mga kapatid. Meron po nabasang isang article na sinasabi po doon na pag ang Amerika hindi po mag-engage sa war, lugi ang kanila pong ekonomiya, or babagsak daw po yung kanilang ekonomiya. And that is why, I don't know that if that is true, but the history told us na Amerika po since World War I, World War II, hanggang ngayon, ay nag-engage po sa war because para sa kanila, ito po ay talagang negosyo. Isa po sa nagpapatakbo ng kanila pong ekonomiya. I'm not saying na ito po ang nag-iisa. Marami po sila of course, pero war is a business for them. Ang sabi po dito, number one, bakit siya po ay influential? Because in the key categories of power, the US will remain dominant for the foreseeable future. Ito po according kay Ian Bremmer, Time Magazine, May 28, 2015. Talaga pong dominant po siya from time to time, from generations to generations, kahit po ang Amerika ay 200 plus years pa lang po mga minamahal na mga kapatid. Sunod, bakit po siya influential? Because what ultimately makes the difference between war and peace, is not good intention or strong words or a grand coalition. It is the capability, credibility, and global reach of American hard power. According po yan kay Senator John McCain noon pong November 15, 2014. Ito pa, isa pang statement mga kapatid, bakit po influential ang US? The United States is and remains the one indispensable nation that has been true for the century past, and it will be true for the century to come. According po yan kay President Barack Obama, May 28, 2014.
Ito pa pong sabi po mga kapatid, France then Foreign Minister Hubert Verdine told a Paris audience that he defined the United States as hyperpower. Sabi niya po, no? Hyperpower, a country that is dominant or predominant in all categories. New York Times, February 5, 1999. So, listen mga kapatid. Though certainly facing challenges to its power from nations such as China and Russia, America's overwhelming ability to stand down aggressor and rapidly deploy when needed to continue to dominate the world. Kahit po ang Russia at ang China na rival, quote-unquote, sapagkat ang Russia at ang China ay magkakampi because of their ideology, because of their government style na tinatawag pong communism, still America stands above this superpower sa ating pong sanlibutan, not because of their military forces, not because of their economic stability, but because the Bible prophesied it, mga minamahal na mga kapatid. Now, sabi po dito, a future president of the United States might not hesitate to use the country's influential to enforce new global standards, especially if promoted in the guise of the world peace and stability after a difficult global event. Yes, from time to time, ang Amerika po na-involve po sa mga war. Even now, the ongoing war in Ukraine and Russia, between Ukraine and Russia, and between Israel and Palestine. Although may mga statements po ngayon si Barack Obama na hindi siya mag-i-engage, not Barack Obama, but Donald Trump, na siya po ang president-elect po ng United States po ngayon, na sabi niya, no to war, kanya daw pong ipupull out lahat ng mga troops from these countries. But mga kapatid, he cannot, shall I say, he cannot stop the inevitable. Sapagkat ito po ay prophecy po ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid. So America will be, ayoko naman sabihin nakikialam, pero ito po kasi ay propesya po ng Biblia because of their military force, they will, because ito po ang gagamitin ng America to enforce and to fulfill its prophecy to control the world, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa ika-12 tanong. Anong iba pang mga factors ang makakatulong na mag-set ng stage para sa isang worldwide law na papatayin ang mga tumangging sumunod sa mga bagay na sinasabi ng ating konsyensya na maling gawa? Pastor? Friends, not only the Americans have this problem, but this is all throughout the world. However, para po ma-execute ng America, commanded by the Pope or the Papacy, commanded by the dragon, according to the book of Revelation chapter 13, meron po mga ilan na mga bagay na kanila pong gagawing basihan to execute their power or to control the world. Okay? Number one, the activity of the terrorists. Okay? From time to time, ang Amerika po ay talagang na-engage sa mga terrorist attacks. Okay, ang isa po sa pinakasikat ay noon pong September 11, 2001, 9/11 bombing kung tawagin. Okay, talagang after that, kanila pong binomba ang Iraq. Okay, ano pa? Riots and escalating crime and evils, drug wars, a major economic crash, epidemics, nuclear threats from radical nations, political corruption, gross miscarriage of justice by the courts, ano pa? Social and political issues, increasing taxes, pornography and other immorality, global disasters. Ito po mga kapatid ay very true. They will execute or they will outline laws nang sa gayon po ay magkaisa ang buong sanlibutan kasi po ang mga calamities and global disasters are rampant now. Gagawa po ng laws ang Amerika and will be ordained by the papacy mga kapatid para sumunod ang lahat ng tao. Ano pa? Radical special interest groups. Ito po mga kapatid ang mga rebels and in other, alam niyo po hindi lang po sa Pilipinas meron pang insurgents. Kahit saan pong bansa meron po ito. So listen, a backlash against terrorism, lawlessness, immorality, permissiveness, injustice, poverty, ineffective political leaders, and many similar woes could easily precipitate a demand for strong specific laws to be rigidly enforced. So, these are the reasons, and there are a lot of reasons, in fact, na gagamitin po ng Amerika as basis
ng kanila pong pagbabalangkas ng batas na sinasabi sa propesiya na siyang magbubuklod, quote-unquote, sa buong sanlibutan. However, hindi po ibubuklod ang buong sanlibutan to have peace. But, bubuklo rin po ang mga tao sa buong sanlibutan to worship the beast. In which, ito po ang katuparan no atin pong napag-aralan po mga minamahal na mga kapatid, yung pong mark of the beast. Salamat po, Pastor, para sa ika-13 tanong. Habang lumalala ang mga kalagayan sa daigdig, ano ang gagawin ni Satanas para linlangin ang mga tao? Pastor? Ayan. Let us read Revelation chapter 13, verse 13 and 14. Okay? Kanina na-discuss po natin how papacy is influencing or how papacy exercises influence, and also the United States of America, her power. But now, Satan, okay? Of course, ito po yung pong tinatawag sa Bible, yung Revelation 13, mga kapatid. Okay, listen to this. Ang Revelation 13 ay ang false trinity. Kung meron pong trinity of God the Father, Son, and the Holy Spirit, the Revelation 13 is the false trinity. Kasi ang dragon, ang first beast, at ang second beast, itong tatlong ito po tinatawag po sa Bible na false trinity. Satan will imitate the triune God, the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. He will imitate, mga kapatid, ang triune God or the Godhead. Ang siya, dragon, ang papacy, at ang United States of America. So ano po ang kanyang gagawin? Verse 13. At siya gumagawa ng mga dakilang tanda na na kapag papababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nanananahan sa lupa dahil sa mga tanda na nasa kaniyang ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi ng mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. So friends, Satan, the dragon, will execute or will perform signs in order for the human race to worship the first beast. Because he knew na kung ang tao ay sasamba sa first beast, in which the Pope, the blasphemous church leader of the Roman Catholic, he knew na siya ang sinasamba ng sangkatauhan. Listen, the United States will experience a counterfeit revival and will insist that religious laws be passed to force every person to participate. Talagang ang United States po, ang second beast, ang gagawin or gagamitin po ng first beast, and of course the dragon, Satan himself, para po mag-enforce ng law na talagang i-insist na i-worship po yun pong first beast. People will be forced to disregard God's holy seventh Sabbath day and worship instead on the holy day, quote and quote. Kasi po, ang tao po ngayon, even the Catholic and the Protestant churches are considering Sunday as the holy day of the Lord. They are not believing the Sabbath as mark of the creation, but they are worshiping God on Sundays sapagkat sabi nila, ang pinakarason po nila, because Jesus Christ rose from the dead on the first day, kaya dapat daw sambahin ang Panginoong Jesus. Although wala pong ganun pong command after Jesus Christ rose from the dead, mga minamahal na mga kapatid. So some will comply merely for social and economic reason, para lang po mapagbigyan yung kanila pong kaagustuhan na sa kanila, para ayaw na nilang magipit. They will comply. Kasi nga naman talagang gigipitin po economically and socially ang kanila pong mga sarili, ang kanila pong mga buhay. Okay? World conditions will become so intolerable that a worldwide back to God movement with all joining in worship and prayer on Sunday will be presented as the only solution. Talagang sabihin po ng United States of America, of course, headed by the Pope himself, mga kapatid, sabihin na, let's have a spiritual revival in United States of America. You know, mga kapatid, I listened of one of the speech
of Donald Trump today. Sabi niya, gusto niya po magkaroon ng spiritual revival. I don't know if si Donald Trump na po ang gagamitin para to fulfill the last pages of this world history. I don't know. I am not here to give you a false promises or give you what you call this, false prophecy. Pero may statements po kasi siya na nais niya daw pong magkaroon ng spiritual revival ang ang mga American people. Now, mga kapatid, sabi po sa ating pong lesson na ito po ay i-implement, ito po ay talagang gagawin ng second beast, yung tinatawag na false revival. Nang sa gayon ang mga tao ay ma-attract niya, but unknowingly yung mga taong kanya po na-attract ay walang ibang purpose kundi i-worship po yung beast at ang lahat ay tumanggap ng mark of the beast. Salamat po, Pastor. Sa ika-14 na tanong, habang tumitindi ang interest sa counterfeit revival, ano ang mangyayari sa genuine worldwide revival na itataguyod ng God's end time people? Pastor? Friends, as the world or as the United States of America promote a false revival, the Bible is also clear and also true in promoting the true godly revival. Ito po ang pagkakasabi mga kapatid sa Revelation chapter 18. Nais ko pong basahin po sa inyo. Revelation chapter 18 verse 1. Ito po ang pagkakasabi. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. So ibig sabihin, if there is a false revival, there is also a true revival because there is light na nag-govern sa ating pong sanlibutan. And of course, you know who is this light is talking about. That is no other than Jesus Christ Himself, mga kapatid. At ang kanya pong glory ay na-illuminated po lahat ng tao po sa sanlibutan. So in other words, there will be a competition between the false revival and the true revival of God's church. Every person on earth will be rich. According po yan sa Marcos chapter 16 verse 15. Ito po yung pong Great Commission. Okay? With God's end time 3-point messages. Doon po sa three angels message natin pong pinag-aaralan. Doon po sa Revelation chapter 14, 16 to 14 na ang first angel na sabi po na worship God, give glory to God and because He is the creator. Do you remember that mga kapatid? Ang pangalawang message ay Babylon. Babylon is fallen. Ibig sabihin po ang Confucius teaching of the church ay babagsak at inihikayat lahat ng mga nandoon pa sa paniniwalang iyon na come out of her, my people, sabi ng Panginoon. At ang pangatlong message ng three angels ay don't receive the mark of the beast. Okay? So, yun po ang magpapatuloy po na message in this end time mga kapatid. Okay po? At sabi pa po mga kapatid dito, God's last day church will grow with amazing speed as millions join God's people and accept His offer of salvation by grace and faith in Jesus Christ, which transform them into obedient servants. Many people and leaders from all countries of the world will refuse to worship the beast nor embrace his false teachings. Instead, they will worship and obey Jesus Christ. They will then receive His holy Sabbath sign or mark in their foreheads, according po sa Revelation chapter 7 verse 2 and 3. So, refer lang na po sa study guide po natin, lesson number 20 po natin. So, what I'm saying in this mga kapatid, in this part, is simply like this. Kung meron pong false revival in the last days, I don't know when will be that, but I believe yan po yung nangyayari na at talagang i-implement na. I believe there is also a true revival in God's church. Sabi po ng Bible, mga kapatid, sabi ng Panginoon, meron pa akong tupa na wala sa akin pong bakuran. Tatawagin ko sila. He knows my name and I know them. So ibig sabihin, there are faithful and sincere Christians or God's people in other denominations. However, on the last days, tatawagin po sila ng Panginoong Diyos and they will gather. Hindi po sila mga Adventist lang. I believe sila pinanggaling po sa iba-ibang mga grupo. Sincere seeker of truth, ika nga. And then when they found out the truth, since they are sincere and faithful follower of Christ, tatawagin sila ng Panginoon. And the true revival in the Church of God will be done and will be witnessed as never happened before.
Salamat po, Pastor. Sa ika-15 tanong, sa desperasyon, ang koalisyon na pinamumunuan ng Estados Unidos ay magpapasya na ipatawang hatol ng kamatayan sa mga kaaway nito. Ito ay galing sa Apokalipsis chapter 13 verse 15. Ano ang sinasabi ng Apokalipsis chapter 13 verses 13 and 14 na gagawin ng mga pinuno nito para kumbinsihin ng mga tao na kasama nila ang Diyos? Pastor? Ayan po mga kapatid, we have read that verses po, but I will read verse 15. Ang sabi po dito, at siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay mga makapangusap at maipapapatay naman ang lahat ng hindi sumamba sa larawan ng hayop. So, dahil ayaw makipag-cooperate, ayaw makipag-collaborate, ayaw pong magsumunod, ayaw mag-bow down ng faithful remnant of God sa huling kapanahunan, talagang they will consider the faithful followers, children of Jesus Christ as heretic, or mga fanatic. Sabihin na hindi kayo nag-cooperate, kayo ang dahilan bakit may mga ganitong calamities. They will take the blame on us, mga minamahal na mga kapatid. So they will pronounce sentence like death penalty or some other persecution na kanila pong gagawin. Okay? They will work, sabi po dito, they will work miracles so convincing that everyone except God's faithful and time people will be persuaded. Talagang mag-work sila ng miracle, sabihin nila ang Diyos ay nasa amin. We are doing this for revival in the church. However, alam po natin that even Satan himself can perform miracles. Yan po ang sabi po sa Revelation chapter 16 verse 13 and 14. They will even impersonate dead loved ones po. Okay? Sapagkat ito naman po ang sinasabi po sa Revelation 18 verse 23. So what does it mean mga kapatid? Simple lang. Talagang mag-i-impersonate ang kaaway. Gagawin lahat ng Satanas na pong strategy to persuade people na ang dapat sambahin, na ang United States and the papacy has the true revival or spiritual revival. But for those faithful and wise children of God, they know na ang power na kinuha ng United States at ng papacy ay hindi nagmula sa Panginoon, kundi galing po sa dragon. So, what will Satan do in the last days? He will polarize the world, mga kapatid. And sabi niya nga po dito, sabi po sa 10 lesson, Satan appears as Christ. His angel pose as Christian minister. Talagang si Satan will appear, will imitate the likeness of Christ. Talagang gagamitin niya po lahat ng mga Christian leaders na mag-a-appear like mga pastors or mga leaders or mga priests na alam niyo po, nakikita niyo na po ito sa social media. May mga influential leaders in our church, wherever you are belong, na talagang nagpapagaling ng may mga sakit, nagpapalakad ng mga pilay. Alam niyo, there's nothing wrong with that for me, personally, honestly. Pero as I read the Bible, sabi ko there's something wrong with the method of how they heal those sick people. Kasi may binabanggit na po sila ng mga Latin, may binabanggit na po sila ng may mga rituals na po sila na hindi po ini-inspired ng Bible. Nasabi ko, tama ang sabi ng Biblia. Hindi lahat ng nagsasabi Diyos ay makakapunta sa kaharian ng langit. Sabi po sa Matthew chapter 7, sabi nga po doon sa verse 21, 20, 22, 23, mga kapatid, sabihin po ng mga tao ngayon na sabi kasi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo kilala. Sabi ng mga tao ngayon, hindi ba kami nagpagaling sa iyong pangalan? Hindi ba kami nagpaalis ng diablo, ng demonyo sa iyong pangalan? Sabi ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, in the last days, there are nagpapanggap. Ayoko na po itong i-withhold, mga kapatid. Meron po talaga na magpapanggap or mapagpanggap. Sabi nga po ng Bible, there are wolves among our church. Na supposedly tayo po ang mga lamb of God, tayo po yung mga kordero or mga karnero ng Panginoong Diyos. Meron po sa ating pong kalagitnaan na talagang gagamitin ang Panginoon to deceive even the elect.
Kasi hindi po ma-deceive talaga yung elect ng mga ng mga makamundong mga bagay eh. Hindi talaga sila ma-deceive ng mga ng mga talagang yung mga gawaing masama. But meron pong chance na ma-deceive sila at napakatuso po ng kaaway. Para ma-deceive sila, mag-aanyo po ang kaaway na kasama nila. Belong to us. And then unfortunately, talagang meron pong mag-yield. However, those remnant ng Panginoon until the end of the world history, alam po nila na ano po, na hindi sila mag-yield into temptations according po sa atin pong Panginoong Jesus. He didn't yield into the three temptations na ginawa ng kaaway. Bakit? Lahat ng sabi ng Panginoong Jesus, nung siya po'y tinukso po ng kaaway sa wilderness for 40 days and 40 nights, mga kapatid, talagang sabi ng Panginoong Jesus, it is written. Those people na hindi po madideceive sa huling kapanahunan ay yung po mga taong lagi nagbabasa ng Bible. Kasi sabihin nila palagi, it is written, it is written, it is written. Talagang yun pong fortified by the Word of God. Ito po yung nabasa ko po sa ito pong napakagandang aklat. If you have that book, mga kapatid, Steps to Christ, basahin niyo po yun. I would like to promote that book to you, mga kapatid. Please read that book. Pwede niyo po i-download sa inyo pong mga app, Steps to Christ. Napakaganda po na sinasabi po doon sa chapter 5, I think. Yeah, Consecration, chapter 5. Ang sabi po doon, those who are fortified by the Word of God will stand in the last trials. Okay? Ano pa? Sabi po dito, billions are deceived, billions believing that Satan is Jesus will blow at his feet and join the counterfeit movement. Nakakalungkot po. Napakarami pong madideceive or madadaya, matutukso or malilinlang ng kaaway na sa huling kapanahunan ay talagang nakakalungkot. Sila po ay talagang madadaya po ng kaaway. So friends, to continue, sabi po dito, the Bible says God's law cannot be changed. Matthew 5 verse 18. And also, it also says that when Jesus returns, every eye will see Him. So, alam po ng mga remnant church, alam po ng mga faithful follower of Christ na ang Panginoong Jesus paparito and every eye will see Him in the clouds of the heaven. So, yung impersonator Christ na magpapakita sa huling kapanahunan, siya po ay talagang alam po ng mga faithful followers ng Panginoon na yun po ay walang iba kundi si Satan impersonating Christ. So, don't be deceived and be merged by the Word of God. Salamat po, Pastor. Sa ika-16 na tanong, paano tayo magiging ligtas mula sa makapangyarihang mga panlilinlang sa katapusan ng panahon? Pastor? Mga kapatid, to answer this question, I would like to bring you to the book of 2 Timothy. Okay po? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ito pong binabanggit po, mga kapatid. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Friends, yun lamang daw po na meron pong mentality hanggang sa katapusan na sila po ay nagbabasa ng Bible or salita ng katotohanan, sila lang po endure in the last days. Ano ito po sa aklat ng mga gawa chapter 17 verse 11. Ito po yung story po ng mga Berean Christians. Ay po dito, ngayon lalong naging marangrangal ang mga ito kaysa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So ang mga Berean Christians, mas marangal pa daw kaysa sa mga taga-Thessalonica. Bakit? Kasi when they heard the word, they will read the word. Kasi alam nila na talagang meron pong magtitwist ng mga truth at kailangan nila i-confirm sa salita ng Panginoon. So friends, if you find that this discussion that we are doing, if you find this channel, if you find this online ministry na hindi po in line sa salita ng Panginoon or in the Bible, I would like to challenge you or I would like to invite to please unsubscribe. Huwag na po kayo mag-subscribe sa channel na ito. But, I challenge you, if you find this channel na ay po binabanggit po dito is nothing but the truth of the Word of God, I challenge you, share this video, subscribe this video, share it to your friends, share it to your family,
let them subscribe this online ministry sapagkat wala po kami binabanggit po dito na wala po sa aklat or wala po sa Biblia. So, friends, maging katulad po tayo ng mga Berean Christians. Tayo po ay mag-double check. Ang ating pong standard dapat ng pananampalataya is not online sermons, is not inspirational speakers sa social media. But, let me repeat, let the Word of God be the standard of our faith, mga minamahal na mga kapatid. Ano ba? Follow truth as Jesus revealed it. Sabi po dito, Jesus promised that those who genuinely want to obey Him will never end up in error. Ito po binabanggit po sa John chapter 7 verse 17. Let me read ito yun kasi napakaganda po ng text na ito mga kapatid sa Tagalog. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So, ito po binabanggit po ng ating pong Panginoong Jesus na tayo po'y umibig sa kanyang salita. Okay? At ano pa? And last po mga kapatid, sabi po dito, lagi po tayo maging malapit sa ating pong Panginoon. Sa John chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang natili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin at ay wala kayong magagawa. So katulad daw po mga kapatid sa branch, tayo po dapat ay nakakonekta sa vine, in which that vine is no other than Jesus Christ. Bubunga po tayo na tayo po ay mga anak ng Diyos if we are connected to Christ. Let me repeat, daily. If we are connected to Christ daily, tayo po'y bubunga. And how? In what way tayo po'y magiging connected sa Panginoong Jesus? Just simply read His Word, because His Word, or the Bible, is no other than Jesus Christ. Because John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word itself, or the Bible itself, is the biography of our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa huling tanong, closing remarks, at panalangin. Mga kapatid, the last question is this. Tayo po ba'y willing na sumunod at sumamba sa atin pong Panginoong Jesus? Na kahit napakarami po mga pag-uusig sa huling kapanahunan, na kahit sa kamatayan, tayo po ba'y handang humarap sa kamatayan in the name of Jesus Christ? Sapagkat darating po talaga ang katuparan po ng propesiya na tayo po ay kailangan pong pumili na magtapat sa Panginoon at hindi sa false revival ng combination ng religion and state power. Friends, we are encouraged tonight. We are informed this wonderful moment na tayo po ay manampalataya sa atin pong Panginoong Jesus and no other else. So, if this is your prayer, if this is your decision, this wonderful moment, friends, let me pray for you. Let's pray. Father in heaven, Lord, thank you po sa isang napakagandang pagkakataon na inyo po pinagkaloob sa amin na makilala ng pong Panginoong Jesus. And Lord, we are encouraged this wonderful moment na darating po talaga ang panahon na gagamitin lahat ng kaaway ng lahat ng kanyang paraan to deceive many, to deceive even the elect. He will use religion, he will use government, he will use the combination of these two just to deceive and to persuade people na sambahin ang kanyang pangalan and not our Creator, not our Redeemer, not our Savior. So Lord, thank you for giving us this warning na kami po ay magtapat sa aming pong Panginoon no matter what it takes, no matter what is the outcome of this faithfulness to you. Lord, we know if we are faithful to you until the end, the crown of life, the crown of glory, the reward of eternal life will be ours. Sapagat ito po ang inyo pong pinangako sa lahat ng mga nagtatapat sa inyo. So Lord, help us to be faithful unto you hanggang sa huling kapanahunan. Pray these things in Jesus' name. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat po sa muli niyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe niyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa.
para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin po mag-share ng inyong mga experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo ay may prayer request, paki-comment din nyo po sa comment section para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!